Di ba? Mga bossing. Kaya lang habang nakaupo, habang nandiyan si bossing Binoy, ilang ilang taon na? Sa July 1, magtatatlong taon na po bilang senador si Binoy, mga kababayan. Pero ang lagi pong tumatatak pa din sa isipan natin, Chitcha, Enka. Oh, kapagka merong mga debate, pagka merong mga usapan sa Senado, babasahan ka ng aklat. Pagkabasa sa iyo ng aklat, mare-realize mo, ang layo pala nung sinasabi. Tapos matatawa na lang din siya, mga kababayan. Tapos meron pa siyang ipinapasa na bill, 'di ba? Oh, yung anti-dynasty. Eto nga po, nasabi niya dito, mga kababayan. Gusto ko lang mabago ang ating sistema ng gobyerno, 'no? Mawala una ang political dynasty. Naku po Lord, magag magagalit sa iyo yung sinasamahan mo diyan. Nakauwi na si Binoy ano? Baka magalit sa iyo si VP Sara. Bakit? Dynasty sila. 'Di ba? Sa ano pa lang, Vice Presidente, Inday Sara Duterte. Sa doon sa Davao, tumatakbong mayor si Digong. Tumatakbong vice mayor si Baste. Oh, tumatakbong congressman si Pulong. Tumatakbong another congressman yung anak ni Pulong. Oh, mayayari ka diyan, Binoy. Alam niyo, unang nahalata ko, mga kababayan, si Robin Padilla na parang parang wala sa wisyo yung mga kanyang mga isinusulong nun pong si Inday Sara Duterte, 'no? Nagte-testing the water sa taong bayan. Yung nag-uumpisa pa lang po itong mga medyo gusot na ito, sabi ni Inday Sara, um, baka po 3 Duterte ang tumakbo sa pagkasenador. Nandiyaan si Pulong, nandiyaan si Baste, at nandiyaan nung hindi pa nahuhuli si dating Pangulong Duterte, at nandiyaan si Rodrigo Duterte, 3. Unang nag-react si Robin Padilla, okay po 'yan. Okay po 'yan, at least marami po tayong kakampi sa Senado. Kaso lang mga kababayan, negatibo ang naging reaksyon ng mamamayang Pilipino doon, kaya hindi itinuloy. 'Di ba? Kaya hindi itinuloy 'yun, mga kababayan. Pero sabi ko, wait lang, may gustong mangyari si Binoy, may gustong mapasang bill si Binoy. 'Yun nga yung political dynasty, anti-dynasty bill. Tapos okay sa kanya yung 3 Duterte sa Senado. Ang gulo. Ano po ba? Napaisip na lang ako, mga kababayan, sabi ko, hindi kaya etong mga isinusulong ni Robin Padilla, mga bossing, iba ang humahabi o iba ang sumusulat, tapos siya lang yung nagrerepresenta? Kasi po parang hindi niya naiintindihan yung isinusumite nila o gusto nilang mangyaring mga bill. Tapos sila yung unang magsasabi, okay po 3 Duterte sa sa Senado. Di ang nahihilo na ho tayo nun. Oh, tuloy. Gusto ko lang mabago ang ating sistema ng gobyerno. Mawala una ang political dynasty. Yan ang number one nating problema, 'no? Yan daw ang number one nating problema. Kailangan somewhere mag-uumpisa tayo. Kung ayaw naman ninyong mag-umpisa, hindi na ako sasama. Ay, ayaw na, anong pag-uumpisa? No. Kapagka yan natuloy, ang sinasabi mong political dynasty, malalagas yung mga Duterte. 'Di ba? Sila ang number one yata ngayon, pati mga bilyar malalagas din. Oh. Sabi ni Janites Concepcion, alisin ang Pogo, PDAP sa alyansa, Cayetano, Villar, Tolentino ipalit. Si Leni hindi naman po. Alam nyo, nagtataka lang ako kay Attorney Leni Robredo, ba't hindi siya
hindi siya sumabak sa Senado. Ako naniniwala ako papasok 'yan, si Attorney Lenny. Pero siguro gano'n kamahal niya yung mga taga-ano, taga-Naga, kaya doon muna siya 'no, Bicol. Sabi ni Robin Padilla dito, "Kung ayaw naman ninyo na mag-umpisa, eh, hindi na ako sasama diyan." Oh, tama na ako hanggang 2028, okey na ako, boundary na ako. Hmm, ako ho, mga saglit lang, paano na yung sinusulong nila Panelo, yung sinasabi ikaw daw ang mag-aano, magbi-bice-presidente para daw po sa PDP, para sa side nila, suko na. Kasi ho mga kababayan nararamdaman din ho kasi nila 'yan, na ano, na ayaw sa kanila ng sambayan ng Pilipino. So tignan niyo na nga lang ho, yung mga patawag nila na pumunta doon sa mga EDSA-EDSA nila, doon sa mga campaign rally nila, wala na hong pumupunta. Oh, siyempre maiisip ni Binoy, saglit lang, baka mapahiya pa ako kapagka ako tumakbo sa 2028 or siguro ang sinasabi niya dito, boundary na ako sa pagkasenador dahil, kapag si VP Sara ay tuluyang na-impeach, malamang ako ang tatakbong Diyos ko Lord, presidente o bisepresidente, Diyos ko Lord. Hmm. Pero nakikita ko, ramdam ko, naramdam ni Robin Padilla na ayaw na sa kanya ng taong bayan. Kaya ho, inuunahan niya na. O boundary na ako, okey na ako, tama na ako. O inunahan niya na lang ho, mga bossing. 'Di ba kasi hanggang ngayon po wala tayong nakikita, Ano, bit-bit bag ni Inday Sara Duterte. Nandiyan na si Mando. Sabi ni Mando, "Hoy Mark, 'wag naman, kawawa tayo." Ewan ko, baka matuluyan tayo mga kababayan. Bitbit yung bag ni Inday Sara Duterte, binatikos ng mga DDS si Chis Escudero nung pinahawak lang ni First Lady Lisa Marcos, yung kanyang wine. Tagahawak ka ng wine, ito tagahawak ng bag. Sumama doon sa dahig. May nangyari po ba? Wala naman. Kapagka Englishan 'no, siyempre medyo sa nakikita nating sitwasyon ng number one senator natin mga bossing, mukhang hirap naman po. Pero hindi din sila nakapasok dun, 'di ba? Wala, hindi naman siya pinayagan na makapasok at makausap ang dating Pangulong Duterte. Siguro akala nila, sugod tayo dun. Tapos, may mga Pilipino na pupunta dun, magtatambakan doon sa labas ng ICC. Baka sakali 'pag nakita nung ICC na madami sila dun, palabasin na si dating Pangulong Duterte, "Uy, ang dami niyo diyan, Sabihin dun sa presidente ng ICC, "Ma'am, madami po sila dun, 'no? Mga 200 pong Pilipino yung nandun. Palabasin na po ba natin?" Kaso sabi, "Uy, hindi naman tayo kagaya ng Wawawin. Hindi naman tayo kagaya nung mga noontime show sa Pilipinas. Walang audience impact dito." Sabihin mo sa kanila, umuwi na sila. Kaya pati si Binoy hindi napayagan na makita ang dating